kasalanan itong Ernestina. Asturias, file a claim right away sa mga insurance companies kung saan naka-insure ang Montemayor III. That ship is heavily insured. I'll do that, Senator, immediately. Excuse me? Good evening. Mr. Locsin? Lucinda, Tito Tomas for you. Okay, Tito Tomas. About your proposal to buy 24% more of the shares ng Montemayor Publishing, na-turn down ito agad ng board. Okay lang. At least it was worth trying. Lucinda, why don't you and Tito Tomas talk privately about this new business venture before dinner? Pero sinabi ko na sa kanya na na-turn down yung proposal niya, di ba? Lucinda, I have other proposals. See? Go ahead. Come on. Very well. So, Mom, I guess you're really happy, huh? I am. I'm so happy. He gives me everything that Leandro couldn't give me. Mom, pati ang pasana yan? Listen, nahulog ako sa kabayo the other day. Yung sumasakay kami sa rancho niya. Why don't we start dinner? Ma, binubugbog ka ba ng bago mong asawa? How can you say that? Tomas wouldn't even hurt the fly, much less me. Ano, may napili ka ng pangalan sa baby mo? Wala pa nga kasi pa iba-iba yung naiisip ko. Pero may naisip na akong nickname, Carla. Babaeng Carlos. Ba't di nalang Carlota? Obvious nga Obvious pa rin naman kahit Carla. Ay nako, kahit ako, hindi pa tayong magkaibigan. Na 1+1 na kita eh. Kayo talagang kabataan. Ang buhay napakasimple pero kinukumplikan nyo pa. Hindi na ako bata. Bakit? May concept ka pa ng galit at saka bati. Kunyari, galit ka kay Carlito pero gagamitin mo rin naman pala yung pangalan niya para sa baby mo. Alam mo ikaw, manahimik ka dyan. Dahil ikaw na rin nagsabi na hindi ka rin successful sa love life mo, no? Kaya ako nga sinasabi, based on my experience. Kita mo, ikaw. Kaya hindi mo sabihin, obvious naman na mahal mo pa rin. Si Carlito? O, kita mo? Kita mo, inamin mo. Si Carlito papalapit sa atin. Nasaan ang magaling mong anak? Nasa Hong Kong, nag-overnight. More than $200 million ang utang ng Montemayor Shipping Lines. Pero hindi ito nag-reflect sa financial statement na ibinigay sa akin. And yet, nagsasabing kumikita pa raw ito. Niloloko ako ni Ernestina. Leandro, baka naman walang kagagawin si Ernestina dyan. Baka naman pagkakamali yan ng mga ng accounting at auditors ng Pirmado na Ernestina ang financial statement. Sa makatuwid, alam niya ito. Mabagsak na tayo. Naintindihan mo? Kung kailangan ilabas ko ang pera ng pamilya ko para ipambayad dyan, gagawin ko. Ngayon pa lang gawin mo. Dahil kung hindi, ngayon pa lang, matuto ka ng matulog sa bangketa. Punta kasi ako kanina sa bahay niyo.
Sabi ni Tita Angie, makikita ko raw kayo dito. Pwede ba kitang makausap? Pare, Rafael Palma. Carlos Valente Jr. Nakaka-istorbo yata ako eh. Naiintindihan ko kung gusto kong kausapin ka. Hindi ako mag-ahabol o magugulo sa inyong dalawa. Pero nahilingin lang sana ako sa'yo. Sana naman maguloy mo. Nagkaalam mo na sustentan ko kayong dalawa ng anak natin. Pero sana naman huwag mo pagkailan na makita ko siya sa araw na ipanganganak ko siya. Kahit mahawakan ko lang siya ng isang saglit. Pasasabihan kita. Salamat. Huwag kang mag-aalala. Susunod na makikita mo ko yung araw na ipanganganak mo na siya. Yun na rin yung huli. Sana maligaya ka na ngayon. Walang mismanagement ang nangyayari sa Montemere Shipping. May lumabog na barko last week at marami tayong binabayaran, kaya nadideplete ang mga resources natin. Ernestina, hindi ako nagpunta rito para habulin ang shares ko sa shipping. Nire-represent ko ang bangko na meron ding utang sa shipping na wala namang kinalaman sa paglubog ng barko dahil meron yung insurance. Mababayaran ko ang mga utang namin. Nire-restructure ko lang yung loans at humingi na ako ng 6 na buwan na palugit. Pumayag naman sila! Bakit hindi ko to alam? O ni Daddy? Kapag nalaman to ni Daddy... Kapag nalaman to ni Daddy, hindi lang ako masusunod, kundi ang buong angka ng Montemayor. Kaya mag-isip-isip na kayo kung ang pansarili niyong kapakanan ang iisipin niyo o sa buong pamilya. Ernestina, nauna nang nawasak ang pamilya kesa sa kumpanya. Paano mo nagawa sa akin to, ha? Paano? Hinaan ka. Binigay ko sa lahat. Alam mo, lahat ang gusto mo binigay ko. Ginawa ko lahat! Wala naman ako naging pagkukulang sa'yo, ha? Paano mo nagawa sa akin to? Ingrato! Wala kang putang tao. Ano? Nabili mo? Meron na po, ma'am. Sakit yung ginawa mo, kuwari niya, Haris. Binenta mo ko. Binenta mo ako. Maawa ka sa akin. Huwag kang humingi ng awa sa akin. Humingi ka ng awa sa Diyos. Hindi ako mangingiling dumihan ng kamay ko sa unang pagkakataon. Lalo na pag hindi ka nagsalita. Magsasalita na ako. Kahit ano! Kahit ano! Sasalita na ako! Alam mo ba, Alicia, matagal nang di umuwi sa mansyon si Ernestina. Saan natutulog yun? Lagi naman uma-attend na meeting namin, ha? Ewan ko. Nakiusap nga pala sa akin si Carlito. Kung pwede daw, makita niya yung anak niya at pagsilang. Tapos hindi na daw siya maghahabol kahit kailan. Pumayag ako. Paano nagbubuntis ka ba sa akin? Marami ka rin bang nararamdaman na masakit sa katawan mo? Eh, ako naman, anak. Normal ang delivery ko sa'yo. Ikaw sabi ng OB-GYN mo, very difficult yung pregnancy mo. Alam mo, 1 buwan na lang manganganak ka na. Huwag ka nang lalabas-labas pa, ha? Tumagas ako sa ospital. Oh! Ipasasara ko ang ospital kapag hindi nilabas ang anak ko. Hindi ko nga namin alam kung paano nakatakas ang anak ninyo eh. Akala ko bus dated siya araw-araw.
nitong nakarang linggo, naging maayos na siya. In fact, tuwing umaga, dinadala pa namin siya sa garden para ipasyal. Oo, tapos nagpapabayad yung mga bantay niya para makawala yung anak ko. Ma'am, hindi totoo yan. Yung attendant nga hanggang ngayon, nasa emergency ward pa rin dahil hinampas ng pala sa mukha. Baka magdemanda yun laban sa anak ninyo. O, di magkademandala na tayong lahat. Halika na nga, Mami. O, saan tayo pupunta? At kailan ka uuwi sa atin, Ernestina? Oras-oras kang hinahanap sa akin ng daddy mo. Sa baba naman pupunta si Paloma kundi kina Alicia. Hindi ako sinungaling katulad mo, Ernestina. Pag sinabi kong wala ang anak mo rito, wala siya talaga rito. Kung bakit naman kasi ayaw mo kaming papasukin para hanapin kung talagang wala yung anak ko? Naninindak na naman kayo eh. Pupunta kayo dito sa bahay, akala niyo kung sino kayo na parang inyo tong pamamahay na to. Oy! Bahal dito, Alicia, ha? Pero nila ang pinambayad dito. Kaya pwede namin gawin kung anong gusto namin gawin. Isa pang hakbang para bariling ka na ng mga gwardya ko. Sige, isa pa. Ibaba niyo yung mga baril niyo. Sige, babayan. Hanapin ninyo kung nandito. Sige, hanapin niyo kung nandito sa Paloma. Hanapin niyo! Sige, tignan niyo. Gusto kayo. Paloma, dadali mo na kita sa bahay ni Mami. Napapagod na ako. Pwede ba magpahinga muna? Paloma, nagugulo yung pamilya mo. Kung ayaw mo na bumalik sa kanila, kailangan ka namin itago. Yun nga palang ibang properties na sa pangalan ko pa rin. Senator, eto po lahat yun. Ibenta ninyo ang iba rito. And 50% of my shares sa lahat ng Montemayor companies. But make very sure na hindi mapupunta kay Tomas Locsin ang mga properties na ibebenta natin. I-screen namin mabuti ang mga prospective buyer, Senator. Good. Hindi ko ubus maisip. 50 taong kong pinaghirapan ang lahat ng ito. Mawawala lang na parang bula sa kamay ng anak ko. But you know, Tomas, I need some money. Kasi alam mo naman, pinutol ng sustento ko ni Leandro, di ba? Anin mo? Well, you know, my yearly sojourn to New York, to shop, to rejuvenate, buy makeup. Serena, I just gave you extension to my 2 credit cards. Hindi pa ba kasi yun? Well, no, hindi naman sa ganun, but it's enough. But what about my other expenses? Serena, you have so much money in your hand, baka ma-spoil ka. Kulang pa ba yun? Ha? O sige, bukas na bukas, I'll open a personal account for you. No more than 50,000 every quarter. 50,000 every quarter? Meaning 17,000 pesos a month? Tomas, it's not enough. 17,000 a month plus 2 credit cards? Hindi pa ba kasi yun? But I used to get 100,000 from Leandro. You used to get 100,000. Pero ngayon, ako na nagbibigay sa'yo. Kaya kung kailangan mo ng extra money, magtrabaho ka ulit. Sa Camila, may mga dala ako para sa'yo. Ikaw talaga, hindi pa lumalabas yung bata. Sinaspoil mo na. Alam mo, donation niya, hindi ko binili yan. Pinabibigay sa'yo ni ate. Lalaki naman yung magiging anak niya, hindi rin niya magagamit yan. Kamusta yung lamas classes mo? Hindi ako nakapunta kanina kasi sumakat yung tiyan ko. Salamat Ikaw, kumusta na yung trabaho mo? Baka naman uma-absent ka dahil nagpupunta ka dito. Day off ko ngayon, no? Nakalimutan mo na ba? Sinamahan ko na lang si ate. Naglamas din siya.
Swerte ng kapatid mo, no? Iniwan rin siya ng boyfriend niya. Sino pa yung di ba mag-aalaga sa kanya? Ako na lang. Hindi naman ako iniwan ni Carlito eh. Ako nang lumayo sa kanya. Kaya nga ako nandito para sa'yo eh. Para meron ka masandalan. Thank you. Wag naman, oh! Wag naman! Wag naman, please! Paano hindi ko magagawa? Eh, ikaw nga di ba ang malulos mo? Kaya nga tulungan mo na si Ernestina na mabangon ng shipping. Mami, sa tingin ko dapat humingi muna siya ng tawad sa akin. Total, siya naman ang may kagagawa kung bakit ako nagtatago. Alberto naman, may away ng pamilya, dadagdagan mo pa. Dapat sa panahon to, nagtutulungan tayo eh. Mami, isang apology lang ang hinihingi ko. Mahirap ba yun? And speaking of nagtatago, meron sana akong gustong pakilala sa iyo. Pangalawang right-hand man. Magandang umaga po, Miss Montemayor. Excuse me, Carlito. Is this a good time for us to talk? Well, gusto ko kasi sana pag-usapan yung shares ko sa mana natin. I think it's about time na mag-branch out na rin ako on my own. Nabanggit ko na to kay Lola eh. She agreed. Ano bang balak mo? You wanna enter a corporation? No. Gusto ko mamili ng mga lupain. Well, first start, dito muna sa San Dionisio. I heard maraming for sale dito. Kaninong lupain naman bibili mo? Sa mga Montemayor. Sayang naman kung ibang pamilya pa makakabili nito, di ba? So I'll be expecting Amanda? those files this week, okay? Thank you. Have you received any word from Quarry? It's been a month. Hindi pa siya bumabalik. Bakit sa akin siya makipag-communicate? Hindi ba dapat sa'yo? I was just wondering, with you and Quarry being... Being what? Ma'am, excuse me, may nagpapabigay po sa inyong dalawa. Sa amin dalawa? Pina-check mo ba sa guard? Baka naman bomba yan. Pina-check ko na po, ma'am.